Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniutos ang agarang pagbibigay ng tulong sa mga naapektuhan ng masamang panahong dala ng mga bagyo at habagat. Mahigit 400 pamilya sa San Pedro, Laguna natanggap ang kanilang mga titulo ng lupa sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino program matapos maghintay ng mahigit na 2 dekada. GSIS inihanda ang emergency loan para sa mga miyembrong naapektuhan ng masamang panahon. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang pamamahagi ng tulong sa mga sinalanta ng mga bagyong Luis at Maymay at ng pinalakas na hanging habagat. Iniutos ito ng Pangulo sa isinagawang situation briefing kasama ng mga miyembro ng kanyang gabinete Lunes ng umaga. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pinatitiyak ng Pangulo na maaabutan ng tulong ang mga naapektuhan ng masamang panahon hanggang sa mga liblib na lugar sa bansa. Patuloy din ang pagpapaabot ng tulong para sa mga residenteng umuwi na mula sa evacuation centers. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, nakapamahagi na ang Department of Social Welfare and Development ng 39.37 million pesos na halaga ng tulong sa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Nakapagpamigay din ng mahigit 54,000 na family food packs, mahigit 2,700 na ready-to-eat food items at mahigit 1,300 na non-food items. Halos 1 milyong pisong halaga ng tulong pinansyal ang naibahagi rin sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation. Mahigit 3,800 na tauhan ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at Philippine Coast Guard naman ang ipinakalat para magsagawa ng search and rescue operations. Sa panig ng Department of Education, maghahanda ng mahigit 135 million pesos bilang response and intervention fund para sa mga paaralang na pinsala ng masamang panahon. Ayon sa DepEd Disaster Risk Reduction and Management Service, nasa 722 eskwelahan sa buong bansa ang naapektuhan ng mga nakaraang bagyo at habagat. Gagamitin ang pondo para sa pagkukumpuni at paglilinis ng mga nasirang classroom at sa pagpapatuloy ng mga naudlot na klase. Nasa 6.5 milyon na mag-aaral naman at mahigit 288,000 na guro at non-teaching personnel ang naapektuhan ng mga suspension ng klase sa 8 rehiyon. Namahagi ngayong Lunes ang Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD ng mga titulo ng lupa para sa 427 pamilya sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino or 4PH program ni Pangulong Marcos. Pinangunahan ni DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling at Social Housing Finance Corporation President and CEO Federico Lacsa ang pamamahagi ng Transfer Certificates of Title para sa mga miyembro ng maralitang nagkakaisa sa Tramo Buli Homeowners Association at Kupang Tramo Neighborhood Homeowners Association mula sa San Pedro, Laguna. Sinaksihan ni San Pedro Mayor Art Mercado ang personal na pagtanggap ng 67 pamilya ng kanilang mga titulo. Dito nagtapos ang 22 taong paghihintay ng 2 Homeowners Association sa kanilang mga titulo mula nang nakuha nila ang kanilang land acquisition loan noong Pebrero 2004 sa pamamagitan ng Enhanced Community Mortgage Program ng 4PH. Tiniyak ni Aliling na patuloy ang pagbibigay hindi lang ng pabahay kundi pati seguridad sa paninirahan sa ilalim ng Expanded 4PH at sa direktiba ni Pangulong Marcos. Nangako rin ang kalihim na papalakasin ang Enhanced Community Mortgage Program para mas maraming komunidad ang madaling magkakaroon ng sariling lupa.
Isinagawa ang aktibidad bilang bahagi ng ika-38 anibersaryo ng Community Mortgage Program na may temang Bahay, Buhay, Magandang Kinabukasan. Handa na ang Emergency Loan ng Government Service Insurance System o GSIS para sa mga miyembro nito na naapektuhan ng bagyong Maymay at pinalakas na hanging habagat sa oras na magdeklara ng state of calamity sa kanilang mga lugar. Ayon sa GSIS, maaaring makahiram ng hanggang 20,000 pesos ang mga kwalipikadong miyembro na walang existing loan. Samantala, 40,000 naman ang maaaring makuha ng mga miyembrong may nauna ng emergency loan kung saan ang kalahati ng halaga ay ibabayad sa natitirang balance. Maaaring bayaran sa loob ng 3 taon ang loan na may 6% na interest kada taon. Upang makapag-apply, gamitin lamang ang GSIS Touch mobile application o humingi ng assistance sa GSIS website, contact center, email at mga official social media channel ng ahensya. At sa balitang pangkalakalan, pansamantalang sinuspinde ng Department of Agriculture or DA ang pag-import ng mga livestock mula sa 7 bansa dahil sa mga kaso ng foot and mouth disease or FMD. Kabilang dito ang Azerbaijan, Bahrain, Cyprus, Iraq, Israel, Kuwait at Palestine. Sa ilalim ng Department Circular No. 39, hindi pinapayagang makapasok sa Pilipinas ang mga live animals, fresh meat at iba pang produktong maaaring magdala ng FMD. Pinapayagan naman ang ilang safe commodities gaya ng mga ultra-high temperature milk and dairy products, heat-treated canned meat, protein meal at gelatin basta pasado sa itinakdang import requirements. Layunin ng kautusan na protektahan ang livestock industry, food security at kabuhayan ng mga magsasaka. Ayon sa DA, bagamat hindi panganib sa kalusugan ng tao ang FMD, maaari itong magdulot ng malaking pagkalugi sa livestock sector. Samantala, 30 magsasaka mula sa Tigaon, Camarines Sur ang nakatapos sa pagsasanay sa climate smart farming noong August 8. Isinagawa ito sa ilalim ng Farm Field School Program ng Department of Agrarian Reform. Sumailalim ang mga kalahok sa 16 na sesyon na layong turuan sila ng matatag, makabago at pangmatagalang pamamaraan ng pagsasaka sa harap ng pabago-bagong klima. Sumailalim din sila sa entrepreneurship training upang mapalawak ang kanilang kaalaman sa agribusiness at mapalakas ang kanilang oportunidad sa merkado. Bukod sa mga pagsasanay, namahagi rin ang DAR ng isang transport vehicle para mapadali ang paghahatid ng mga ani sa mga pamilihan at mabawasan ang gastusin ng mga magsasaka. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.